na ginawad ko't itinala sa isip at damdamin ng mga hinirang ko. Mga piniling sa inyo ay maghahandog sa karampot na kakayahan na maging masaya kayo upang magpatotoo na may pag-ibig na marapat ang tao. Ano nga baga ang layunin ko at damdamin ko sa inyo? Ano nga baga ang dahilan ko bakit ako'y naririto? Ano baga ang layunin ko ba't binaba ko sa mundo? Mga tinalaan, mga inalimbawa ko, upang sa gayon ay matuntun ang mundong ito, kaiba ang tao kaysa bumuhay sa inyo. Alalaong baga, ang pag-ibig ang siyang higit na marapat na matanggap, sapagkat ang pag-ibig na ito ang siyang naging daan kung bakit mayroong pangungusap at may mabubuting gawa upang ang tao sa lupa ay tuwirang mag-adhika ng panibagong buhay at liwanag na makamtan, makapanahan habang naririto sa lupa'y nakikitahan. Magawa ang tumpak, matupad ang dapat, samay tumanggap at di mapariwara. Mapahamak malayo, kanyang kaluluwa sa kanyang pinag-ugnay at pinagmulan upang handugan at alayan ang katawan at sa wakas ng buhay sa kanya'y hihiwalay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ituloy natin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. At marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo." Mga mahal, maliwanag ding patotoo sa inyo na ang katauhang pinipilit hinihirang ng Ama, sa loob pa lamang ng sinapupunan ng kanyang ina, may takda na kung kailan siya gagamitin at kung kailan siya gugusal na tinatawag. Tutupad, tatanggap. Kaya marami ang nagsasabi, "Ba't mo ka paniniwalaan yan? Samantalang yan si Marianelang Bordadera, Pedrong Chichitero, hinatulan ng pagkatao, subalit hindi nakita kung bakit nagbago. At siya ng tao. Ang tinitingnan ng kapwa-tao ay kung sino ang kapwa niya, tulad ng isang Hesukristo. Nakita ang isinilang sa sabsaban at mahirap ang magulang, anak ng karpintero na hindi nag-aral. Kaya't ang paghatol ay gayon na lamang. Subalit may magagawa ba ang tao sa kalooban ng Ama? Mayroon ba siyang katutulan at dapat tumutol kung ang maghahari siya? At yan ang pawang katotohanan. Nang bawat inatasan ay pinagbibilinan,
Tulad nitong si Elizabeth, na pinagwikaang huwag iinom ng makalalasing. Sapagkat hindi lamang bagay na alkohol ang ibigituran. Hindi lamang bagay na nakalalasing at ikay langun-langung wala nang natututunan at walang namamalayan. Kundi bawat bahaging nakalalasing sa buhay ng tao kung papaano ka magiging isang laman upang ikaw ay mapuspos ng Espiritu. Paano mapupuspos ng Espiritu Santo ang tao? Kung ang naghahari sa isip at damdamin niya ay kung ano-ano. Paano mapupuspos ng Espiritu Santo ang tao? Kung ang puso niya ay tulad ng isang taong maraming hinanakit, pagdaramdam, puot at galit. Mga mahal, maliwanag na kapag inatasan ka't sumunod ka sa Ama, ang habilin niya'y walang puknat, walang tugot, sapagkat ang nais niya ay huwag kang matulad ng sa dating ikaw na makalaman. At huwag mong matupad ang dating pagkatao mo, bagkus kundi ikaw ay magbago. Buhay ba ang Ama? Nang dahil pagiging dapati ng Amang banal ang isisilang, naganap ang tinuran na marami ang maliligtas. Kaya't dumatalang pangungusap kay Juan na unang nagturang sa isang Jesus na ibigay ang palatandaan na mga kaganapan sa mga propetang ginamit na isisilang ang isang tagapagligtas. Mga mahal, ang isinilang ni Manoah ay isang Samson ang pangalan. Nagligtas sa mga anak ng Ama na nagulapi at naging sutil. Ang Juan ay naging isang tagapagligtas din. Sino kaya sa palagay ang ikatlo para mabuo ang layunin ng Ama na sa pamamagitan ng tatlo, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, ay maganap ang layunin niyang mahango itong mundo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Maliwanag kong tinuturan, basahin man araw-araw ang mga banal na salita sa banal na aklat na ito, may angkop pa rin kapahayagan, may maiaalay pa rin salita, sapagkat ang buhay ng tao sa lupa ay iba't ibang kaganapan, iba't ibang salita, iba't ibang damdamin. Subalit sa isang yaon na Amang pinagmula ng buhay, siyang mag-aangkop ng katotohanan at magbibigay ng karapatang magbagong buhay. Sumainyong kapayapaan, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat po, Ama. Binigay mo na ang hinihiling ko. Hinihiling ko po ako'y pagpawisan sapagkat 7 araw akong hindi nakadanas pawisan. At hindi taba sa tao ang hindi pinapawisan. Sapagkat kaya may pores po yung portion ng balat na yan na hindi nyo nakikita pag yan ay nag-o-open pores. Para lumabas ang mga toxic waste na tinatawag. Yung mga nadudurog na dapat ay magdaan sa pawis, magdaan sa dumi, magdaan sa ihi, magdaan sa mata, magdaan sa tenga, iba naman yun. Ano po? Kung pag-aaralan ninyo, magnilay po kayo. Sa mata, pag lumabas ang dumi, iba ang tawag. Anong tawag? Sa tenga, pag lumabas ang dumi, anong tawag?
Sa bibig, pag lumabas ang dumi, anong tawag? Sa ari ng tao, anong tawag pag lumabas ang tubig? O sa puwit niya, anong tawag? Diyan pa lang po makikita na ninyo na tunay na kahiwaga ng Ama. Lahat ng partisyon na ginawa niyang balangkas sa buhay niya, bilang ikay anak niya, bilang ikay tao, sa buhay mo, bilang binuhay ka niya, ang daming partisyon na dapat mong pagnilayan na paanong nangyayari ito. Sa balat, anong tawag? Ang lumalabas? Yan ang katotohanan. Kaya kung pinapawisan ka ng pinapawisan at di ka marunong maligo, anong amoy mo? Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Bakit mayroong tamad maligo? Isang linggo na hindi naliligo. Ilang araw na. Sabi, matanda na ako, ginawi na ako, ayoko maligo. Aba, kung kailan ka matanda, dapat maligo ka araw-araw. Sapagkat ang matanda, iba na. Ano? Masasakit yung mga ano ko, hindi ako makaligo. Hindi, kahit anong masakit sa'yo, maligo ka. Sapagkat kailangan mo yan. Preskong pakiramdam, nakaka-relax ng katawan. Pag hindi ka naliligo, anong pakiramdam mo? Mabigat, sabi ng tao, no? Hindi ka kampante. Mainit, malagkit. Buhay ba ang Ama? Nanong ibig sabihin naman, mga mahal ko, ganyan ang kasalanan kapag nananahan at hindi mo na i-release. Mahirap din sa katawan na taglayin. Ano? Kapag hindi ka naglinis ng iyong kalooban, hindi ka naglinis ng iyong kaisipan, mahirap din ang pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pamamagitan ng kalooban ng Ama, kung lahat ng mga anak niya ay magtitibay at magninilay, lahat may kaukulan, lahat may patutunguhan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang paghahari ng Ama, makilala niyo ang anak, sapagkat kung makikilala niyo ang anak, makikilala niyo ang Ama, at kapag nakilala niyo ang Ama at anak, makikilala niyo ang pagkilos at pagtupad ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? May tanong po ba kayo, mga mahal ko? Walang tanong ang tao. Subalit sa isip niya ay maraming tanong ito. May hinihiling po ba kayo? Sigurado, maraming-marami. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Subalit sa dinami-dami ba ninyong kahilingan, sino ang inyong dapat pagiging makatotohanang tanggapin? Kapwa niyo tao? Kapag tinanggap niyo ang Ama, matatanggap niyo ang kapwa niyo. Kapag minahal niyo ang Ama, mamahalin niyo ang kapwa niyo. Kapag natutunan mong ibigin, mahalin na tinatawag ang Ama at igagalang mo pa siya, ang lahat ng kanyang kagustuhan, madali mong tuptin. Buhay ba ang Ama? Kaya, sinong tao ang ura-urada pagdakay, magmamahal, magbibigay sa iyo? Kung ang damdamin niya ay wala sa katotohanan na pagmamahal na mula sa Ama, mahirap magbigay ng bukas sa kalooban. Kaya't napakahalaga ng pagtanggap at pagkilala sa totoong pinagmulan ng bawat isa. Doon ang mahirap para sa iyo ay magagawa mong magaan. Ang hindi mo kaya, matutupad mong kayang-kaya. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Paggising ko po, sapagkat sa ilang araw kung wala, yung unang araw na pagdating, ay may ginampanan
Natulog noon alas 3 ng madaling araw, gumising ng maaga, at nung maghapon na yun hanggang gabi, ng araw ng linggo ay hindi pa rin po ako na-relax. Kaya parang hinahatak ang aking mga mata sa pagtulog. Parang noon ko nararamdaman pero hindi man ako nagkaroon ng jet lag. Subalit parang hinahanap ko yung tulog. Ngayon po pilit kong nililibang ang sarili ko para makagawa naman sa tahanan. Ang dami, kaya sabi ko, katuwa naman ka ako yung mga tao. Kahit nga yung maliit na tahanan, may nakabitin, may Christmas light, may ano. Sabi ko, ay, sa bagay, Panginoon, kahit wala akong diwa ng Pasko na naka-decorate sa tahanan ko, nasa puso naman kita. Sabi ko, aba, wala man ako kahit isang Christmas light. Wala man akong decoration kahit ano, na sa dating buhay mo ay nakikipag-unahan ka, no? Para makapag-decorate ka sa tahanan mo. Dahil kala mo yun ang Pasko, yung mayroong ka mga kumukuti-kutita, patay sinding mga Christmas light. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi ko, nang masilayan ko ba? Sabi ko, nga no. Pero paano ka pang mag-ano niyan? Huling-huli na, at wala na rin naman silbi, lang araw na lang. Ano po? Sa madaling salita, sabi nung isang kapatid, Apo, dati ka nakakapaglinis ka, oo nga. Bakit nga ba naging busy ako masyado? Teka nga muna ka ako, at bukas magsisimula akong Ayun po, kahapon, nagtapon ako ng mga basura, naglinis ako doon sa kabila. Hindi pa rin napuspos na gusto ko bago magawain matapos ko, sapagkat may dumating naman na nahanap, nagpapabendisyon. Yun po sa tuwing darating gusto lang kitang makita, Apo hindi ko naman masabing gusto mo ako makita, pumunta ka sa gawa Ano? Siyempre po, pagpapadama, pagpapakilala ang Diyos ay nandyan, hindi pwedeng maging pairalin mo yung pagkasuplada mo sa dating buhay mo. Kaya, pinpin muna ikaw, balik. Sa madaling salita po ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, kahapon. Aba, hindi ako nakakatupad. May dinadatal na mensahe sa akin, hindi ko po na ibabahagi. Paggising ko, ang bigat ng paa ko. Sabi ko, Panginoon, tutupad na po ako ngayon. Magmimensahe na po sa computer. Purihin po ang Ama. Salamat po sa Ama. Sabi ko nga sa lagad ko, kung alam lang ng tao ang tunay na daan ng kagalingan, tumalima ka sa Diyos, sumunod ka sa Kanya, at di mo namamalayan. Tingnan nyo, hiniling kong pawisan, tumatagaktak ang pawis. Sabi ko, Panginoon, Ikaw naman ang may-ari ng aming katawang lupa. Tutupad ako, purihin ang Ama. Habang tumutupad ako, gumagaan ang paa ko. Nang matapos po kami, sabi ko, Arlene, tingnan mo, wala na. Kayo pong mga minamanas, tanggapin niyo ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat marami siyang paraan para madurog ang mga baradong ugat niyo na yan, na hindi makadaan ang inyong pag-ihi, ang inyong pagpawis. Ang mga pinagdaraanan na pinagmumulan, ba't ka minamanas? Hindi lahat ng minamanas ay may sakit sa bato. Kung minsan sakit sa batugan, tamad, hindi napapagpag. Kung minsan na may lamig, pinasok ng lamig, kaya ka namaga. Ano po? Subalit hindi bali na, sabi ng tao, lamig lang pala. Aba hindi! Kahit lamig po ang pinagmanas ninyo, pag hindi yan nawala, makamamatay din. Sapagkat sasakalin ang inyong, kaya kailangang marilis din po iyan. At kung ang pinagmamanas ninyo, dahil may sakit ka sa bato, mayroon kang
lumalaking puso, o dili kaya'y may sakit ka sa baga na hindi na maka-circulate na maigi. Lahat po na yan ay huwag katakutan, sapagkat kung di ka pa oras mamatay, may paraan. Tulad ni Zacarias, pwede pala siyang magkaanak kung kailan tumanda si Elizabeth at siya. Dahil hindi agad naniwala, anong sinabi ng anghel? Sa ginawa mo na yan, Zacarias, mapipipi ka. Dahil pinatotohanan ng anghel na siya ay hindi taong nangungusap, kundi ang Diyos ang nangusap. Yung oras na yun napipi si Zacarias. At nang siya'y lumabas, senyas na lang ng senyas ang ginagawa niya. Subalit, tinupad din ng Ama sa pamamagitan ng anghel niya na kapag isinilang itong si Juan, siya ay makapagsasalita na. Kaya't, nang may silang itong si Juan at sinasabi kung ano ang magiging pangalan, naghingi ng papel at ballpen. Sumusulat pa lamang nakapagsalita na, buhay bang Ama? Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal ko? Kung tatanggap kayo sa Ama, tinatala pa lamang niyang salita niya sa inyong mga diwa. Tumatanggap ng mga puso niyo at nakalalaya na kayo sa inyong pagkalaman. Buhay bang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan, matalinghagang salita, mababaw sa lupa, subalit samang dakila, mahalaga pawa. Kung ito'y tatanggapin, tao'y magliliwanag, tao'y masisiyahan, tao'y magagalak, kayo'y mabubuhay ng may kasiyahan, kagalakan, at di mapaparam habang may buhay. Ligaya mo'y kamtan. Kumusta ka na? Normal na. Normal na isipan. Ama sa'yo'y magbibigay. Damdamin mong taglay ay ganap niyang bubuhayin pagmamahal, kaya kayong lahat ay magtiwalang ganap. Sino ang tao at sino ang Ama? Sino kang anak niya sa pananaw niya? Ika'y mahalaga at mahal na mahal. Lahat kayo'y minamahal. Lahat kayong mga anak niya. Tuwirang siya'y may alay. Kaya huwag manimdim sa tuwin ay kay umasa. Manalig kayo na may bukas pa, handang ipakita at ipaganap ng Ama. Hiwaga niya kayong lahat ay magtiwala, makikitang lubos. Kayo ay tumanggap, ang pakikita niya'y ganap, lubos na hiwaga sa buhay ninyong taglay. Kaya't halina, halina kayo, mga minamahal tuwinang mga anak niya. Mga anak niya, mga anak niyang mahal na mahal, at di kailanman mapapara kanyang kapangyarihan na gagawin kanino man at handang iyalay. Sumainyong kapayapaan
mga minamahal. Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, bilang pagkatao, kapag yung po bang inisip mo, talagang mahihirapan ka. Paano nangyayari yan? Saan ba nagmumula ang salita na yan? Sa maniwala po kayo at sa hindi, magalit kayo't matuwa, talagang wala po akong pinag-aralan sa mga narinig nyo. Subalit, kung tinanggap nyo, sigurado, uuwi kayong maligaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapagkat ang Diyos ang ligaya, ang Diyos ang pag-asa, ang Diyos ang buhay mo bilang anak niya. Halina po kayo, mga kawan, 7 and 8. Kawan 7 and 8. Ano kaya kayong kawan, mga kawan-kawan na yan? May vigil po kasi kami, gabi-gabi. At ang mga nagbibigil ay ang mga tinatawag na kawan na yan. May binuo po ang mga naglilingkod sa dakong ito, alagad, kaps, tagasunod, mga kabataan, na ang tawag ay kawan 1, kawan 2, hanggang kawan 10. Ano po? 11 baga? Kawan 11? Hanggang kawan 11, ano? Ang kawan 11. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay ganap, kaya pagdamutan po ninyo, ang sa inyo'y matatanggap. Ang mahalaga, ito'y bukal sa puso at mula sa pag-ibig ng Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manal